tatlong D sa pag-i-implement ng G12 Vision. Ito pong 3D na ito ay madaling tandaan, pero ito ang magsisilbing gabay natin sa pag-i-implement. So kanina nakita natin na ang proseso ng implementation ay may apat na bahagi. Ano po yung una? Create. Ano yung i-create? Spiritual movement. Okay, sa pag-i-implement nito, sino ang unang mag-create ng spiritual movement? Ang pastor. Okay? Dahil siya ang itinalaga ng Lord na leader ng iglesia. Okay? At pangalawa, sino ang susunod na dadaan sa spiritual movement? Hindi po. Actually, kasama ang asawa ng pastor o pamilya niya doon sa phase 1. Creating spiritual movement. Pero sino ang susunod na makakaranas ng creating spiritual movement? The 12 disciples. Okay? Sabihin na lang natin ganito. Lahat ng leaders ng church. Tama. Okay? At ang mangyayari, yung lahat ng leaders ng church na yun, makakaranas din sila ng tinatawag na spiritual movement. So, ibig sabihin, gumagawa sila hindi dahil na-delegate sa kanila, kundi namunga o ano tawag dito, yung umusbong mismo sa buhay nila. Ano yun? Number 1, yung personal renewal. Okay? Number 2, spiritual renewal. Number 3, relationship renewal. Number 4, structural. Now, yung apat na renewal na yan, no, yung transformation ng una ng pastor, bakit naranasan niya yan? Dahil sa kanyang daily with journal. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, yon ang movement. Nagkakaroon na ng movement sa buhay ng leader kung yung leader mismo suko sa salita ng Diyos. At ang sukatan, daily devotion with journal. Isinusulat niya yung ipinapahayag sa kanya ni Lord personally, no, sa buhay niya. Okay, kalakasan. Okay. And then pangalawa, ang pastor din ang modelo ng ano po? Pag-aakay. Evangelism. Tama, di ba? Okay. So, ano pa yung pangatlo? Siya din ang bukod sa model, no? Pangalawa lang yun eh. Ang pastor mismo ay merong strategic prayer, personal prayer life, strong prayer life. Okay? Yun po yung sa buhay ng pastor. Okay? So, kasama yung pamilya. Now, and then, pag nasa phase 2 na siya, ang tatrabuhin ni pastor sa phase 2, yung kanyang mga leaders. Okay? Lahat yun, tuturuan niya uli ng phase 1. Daily devotion, prayer, evangelism. Okay? Then kasama yung pamilya. So, yun ang phase 2 ni pastor, yun naman ang phase 1 ng leader. So, lahat, sa madaling salita, lahat dumadaan sa personal transformation, spiritual transformation, relationship. Okay? Kasama doon sa relationship, kasama doon yung family. Baka magaling kang pastor, pero hindi ka magaling na magulang sa tahanan o member in the family. Ganon din sa mga leaders natin. Baka magaling mag-leader sa church, hindi naman magaling sa tahanan, maraming tisod. Okay? So, yun ang phase 2 ni pastor, inaasikaso niya ang kanyang leaders. Kapag pinoproseso na itong mga leaders na ito, ang tawag natin doon ay discipleship, minementoran, minamahal, okay? Ano ang itataguyod nila? Kailangan makapagtaguyod sila ng ilan? 12. Ano ang purpose ng 12? They will become the prototype. Okay? So yung leadership nagkasundo na itong 12 ito ang magiging modelo. So ano uli ang katangian ng modelo na disciple? Number 1. Ano po napapansin nyo? Di ba? Pinapaulit-ulit ko lang po. Pero yun talaga. Yung standard ng disciple. Okay? Because only a disciple can produce a disciple. Okay? Pag hindi disciple, hindi talaga, baka member, baka pag-produce ng member. Attender, no? Pero
ang hangganan ng pangarap ni Lord disciple. Now, itong tatlong D, mga kapatid, so number 1, consider po natin yung DNA. Ano po ba yung pag sinabi nating DNA? Sa original na pangalan nito, pasensya na, hanggang ngayon hindi ko mabigkas eh. Ayun. Talaga si ate, alam na. Ako kahit na binabasa ko na, hirap pa rin ako eh. Deoxyribonucleic. Ribonucleic, para ganun, no? So, pag sinabi daw DNA, mga kapatid, so isulat ko rin, ano ho? Tama, di ba? Acid. Now, ang DNA, it is located in the nuclei of cells. So, medyo detalyado po, no? Matatagpo mo daw doon sa loob, which make the body, which make up the body. So, yung mga cell, the more na, ano ang mas maraming cell? Yung sanggol o yung katabi nyo? Tayo, di ba? Kasi siyempre, yung sanggol, kukunti lang yun eh. So, the more the cell, the more na lumalaki ang katawan ng tao. Okay. At ang cell, mga kapatid, ang unang katangian ng cell, ito ay nagmumultiply. Parang anong tawag doon sa hayop sa dagat o hayop bang maituturing yon? Yung nagmumultiply pag naputol. Starfish. Pag nakakita na po ba tayo ng starfish na putol, magiging square fish? Starfish din, tama. Bakit? Kasi dala-dala niya ang alin? Dala-dala niya yung cell ng starfish eh. Iyon ang idea, bakit cell, mga kapatid. Kaya nga, it is very important na yung DNA ng disciple ay, number 1, daily devotion with journaling. Kasi po, kapag ang devotion, halimbawa, ikaw, okay? At yung devotion mo, halimbawa, paktaw-paktaw. Nakatitiyak tayo, paktaw-paktaw din. Tapos, pag ibinababa natin yung devotion, ikaw medyo nangangatwiran pa, parang katulad ko nung una, medyo sumisegue pa. Anong nagtanungan ng devotion? Ako ang devotion ko, 2 Corinthians 5:17. Hindi naman. Noong ko pa alam yun eh. Inangking ko lang kunwari, devotion ko ngayon. Huwag lang masabing wala. Diba? Kapag gano'n ang attitude ko, alam niyo mga kapatid, nagreflecto sa mga disciple ko nun. Hindi lang ako makapiyok eh, kasi ako rin yun eh. Sabi ko, lulunok na lang ako eh. Ako yun. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh. Diba? Napansin ko, kung ako na pastor, mga kapatid, hindi suko sa salita ng Diyos, nahihiyang magdala ng Bible, ganun din. Nakita ko lalo kasi marami din sa aming kabataan. So napansin ko, mga kapatid, nakatingin sila, maging nung nakita nila yung devotion ko, na-encourage silang mag-devotion nung nakita nila yung devotion ko talaga. So yun yung DNA, mga kapatid natin. Devotion with journal. Number 2, prayer. Sabi nga nung mga alagad bakit kaya doon sa Jesus na to ay talagang pag may sinasabi siya, sumusunod, makapangyarihan. Hanggang sa kahuli-hulihan, umamin na Umamin na yung kanyang mga alagad. Dahan-dahang lumapit. Lord, pwedeng turuan nyo kaming mag-pray. Aba, talaga namang nakita kay Lord, hindi lang pala sa galing ng teaching. Sabi nila, there must be, bukod pa sa para ng pagtuturo niya, may ibang sikreto pa ito. Ang tanong, ano kayang sikreto ang makikita sa atin? Diba? Baka maipasa ang DNA. Okay? Sabi sa partner, baka maipasa mo. Okay? So, yun mga kapatid. And then family. It is very important. No? Kasi, lalo yung personal renewal, pag hindi natin inamin na may mali sa attitude natin, magre-reflect yun mga kapatid. The way we correct people, magre-reflect talaga. Okay? So, yun yung DNA. Consequently, DNA can be considered as one of the building blocks of the body. So, ganun sa church, mga kapatid, the more na dumadami ang cell leader,
na may cell group, ha? Wala pong cell leader na walang cell group. No? Baka may umuusong gano'n, ha? Wala po yun. Okay, dapat ang cell group ay binubuo ng cell member na may cell leader. Kapag dumadami daw ang mga na-raise up na leader, okay, na may cell member, lumalago ang simbahan. Amen. Diba? O, kita nyo si Lord. Nung nakakita ng crowd, nalungkot. Bakit? Kasi hindi siya crowd mindset eh. Anong mindset ni Lord? Small group mindset. Bakit? Sapagkat doon niya nakakausap ng malalim. Doon niya napupuna. Doon niya nakokorek. Okay? Kaya mga kapatid, mas masarap bang mangorek ang pastor sa harapan ng kongregasyon na 150 ang attendance o doon sa small group? Saan mas masarap? Sa small group. At hindi tayo papayag pag sa crowd na. Si pastor nang mumulpito. Di ba? Gagawin natin yun eh. Pero sa small group mga kapatid, doon na iko-correct, doon na itatama, doon lumalakas, doon nagmamahalang mabuti. Amen. Kaya si Lord, yun ang DNA small mga kapatid eh. Kaya baka mamaya, siyempre siguro sa atin din, sa mga kapwa ko rin pastor, baka mamaya meron tayong crowd mindset na kapag marami, masaya, kapag kukonti, ano ba yan? Wala nang nakikinig, konti lang. So, ang point lang, kailangan, kung malakas tayo sa crowd, dapat malakas din tayo sa small group. Amen? Ito ang problema. Malakas sa crowd, pagdating ng small, pagod na. May lumalapit, yung leader. Pastor, baka po. Nako, sister, pagod ako, pakisabi na lang kay Juan, next time na lang. Ala ng schedule sa personal, pero sa program meron. Baka iba ang DNA na pumasa. So ito po mga kapatid, no, makikita natin yung mga DNA na yon. So, ito yung mga i-consider natin. And then ano pa, pag sinabi daw DNA, is the hereditary. Wow! Ano ba yung hereditary? Namamana na sa ayaw mo't sa gusto, kahit hindi ka pumirma, mapapasa yan. Amen. Di ba? Mapapasa yan kung sino ka, yan ang papasa. DNA is the hereditary material in humans and almost all other organisms. Okay? Wala naman hong mag-asawang kalabaw ng anak ng tuta. Diba? Wala po, hindi po pwede yun. Pag sinabi din daw nating DNA, it is a molecule that encodes. Wow. Nung una, it builds up the body. Okay? Nakapaloob sa nuclei. Diba? Which is, yun yung nagbibuild sa body, yung cell. Pangalawa, hereditary, na ipapasa. Pangatlo, may lamang encode. Hindi lang pala na ipapasa, nagdidikta pa. Sasabihin ng DNA, oy, teka, sanggol, pangu ka dapat. Pangu ka, hindi pa tama, pangu. Bakit? Kasi naka-encode. Okay? Yon ang DNA. Kaya, pag yung katawan gusto pumogi, sasabihin ng DNA, hindi pwede, labag yan, labag. Okay? Bakit? Kasi naka-encode eh. So sa mga kapatid, sa atin, ano ang naka-encode sa discipleship natin? Ano ang naka-encode sa pastor? Baka ang naka-encode sa pastor ay katamaran. Baka naka-encode sa pastor magagalitin. Di ba? Oh. Hindi, talagang doon magsisimula eh. Talagang doon magsisimula mga kapatid. Di ba? Baka ang eto. Baka ang naka-encode nagbubuklat lang ng Bible tuwing Sabado ng gabi. Okay, baka lang naman. Pero delikado kasi DNA. Okay? Now, saan manggagaling ang DNA? Hindi kay pastor. Kay Jesus. Kaya the more nakakapit ang pastor sa Panginoong Jesus through the Word of God, the more na mapapasa sa kanya ang DNA ni Jesus.
Kaya nga ang sabi ng mga disciple, Lord, teach me how to pray. Hindi teach me how to do. Diba? So yun mga kapatid, no? Ano yung una? DNA, which build up the body. Bilhin mo ang bumubuo ng church natin, mga kunwaring nagpe-pray. Oh, tapos na ipapasa, at ang naipapasa pa natin sa mga bagong magiging member, yung kunwari nagpe-pray. At ito pa yung naka-encode. Hindi pwedeng magkaroon ng totoong nagpe-pray dito dahil ito yung naka-encode. Kaya nagtataka tayo, bakit ang dami namin napapatanggap kay Lord, pero walang nagiging disciple? Ang daming tumatanggap kay Lord, 100 plus a month. Siguro, kunwari lang. Pero ang nare-retain, minsan negative 1 pa. Teka, sandali. Sasabihin ng DNA, naka-encode eh. So, kailangan nating sundang mabuti, mga kapatid, yung sinasabi nating devotion with journaling, yung prayer life, kailangan gawin talaga eh. Kakapit lang talaga kay Jesus eh. Mababago talaga eh. Okay? Ano pa? Encodes the genetic instructions used in the development and functioning of all known living organisms and many viruses. So yun daw ang DNA. Now, ano ang DNA of the G12 vision? Okay, simple lamang po. Alam nyo na ito, pero kailangan nating malaman. Kasi DNA, hindi tayo pwedeng lumabas. Number 1. Number 2. Alam niyo mga kapatid, nung kami nagme-mentoring din, sinubukan kami. Okay, kung talagang alam ninyo ang ipoproduce ninyong disciple, ilan? 12. Lahat sigawan 12, yayaman 12! Pagkatapos ng 12, ilan? 144. Nabubulol-bulol na ng konti. No? Pagkatapos ng 144, 178. Pagdating ngayon dito, lahat kami, mga naghawak na ng calculator yung iba. Ngayon, ang point lang, no, kasi parang obvious, parang bata, parang napakalit, parang i-big deal natin. Pero may dahilan. Bakit? Dahil DNA ang 12, hindi tayo papayag na wala tayong mai-prototype na 12. Buo dapat. Kasi kung hindi, bungi. Anong ibig sabihin? Now, ganito ang ibig sabihin. Nung ako po, naranasan ko ito eh. Nung hindi ko naintindihan yung DNA na yan. Pero nyo, nag-alaga po ako. Meron akong cell group sa church. Okay? Wawalo pa lang sila. Hindi pa buo yung aking 12. At yung 8 ko, excited silang bumuo ng kanilang cell group, palibasa, dumadaan sa process. At meron akong isang cell group, si Brian. Itong si Brian ay meron siyang cell group isa. Okay? At yung kanyang isang cell group na yon, may cell group ding isa. At natawa na kami nung huli, yung cell group niyang isa, may naimbitahan ding isa. Sabi ko, naku, mali. Bakit? Ang concern ni Brian, mabuo ang cell group niya. Hindi mabuo ang 12 namin. Dapat, ang first priority ng primary 12, buuin yung prototype ng church. Baka mamaya, interesado lang siyang lumaki ang network niya. Mas nauna akong mabuo. Basta nauna na po ako. Baka hindi sila nagde-devotion. Paano mo masasabing mahal mo yung kapwa mo 12? Hindi mo nga siya matulungan buuin yung 12 ninyo. Kayo rin nasira nun. Ibig sabihin ng sira, bungi, hindi buo. Okay? Kaya DNA, mga kapatid, 12.
Nagaget niyo po yung ibig ko sabihin dito? Okay? Now, kapag buo na ang 12, teka, pag hindi pa buo ang 12, lahat ng effort ninyo, pag-aakay ng kaluluwa, pag-share ng one verse evangelism, ang effort ninyo dapat pang buo ng 12. Walang pang buo ng 144. Okay. Now, kapag buo na ang 12, then, lahat tayo, effort, 144. Now, bakit doon sa sinasabi ko mga kapatid, ano yung nauunawaan po natin? Sige nga po. Ano po yung nauunawaan natin? Multiplication. Okay? Mayroong multiplication. Aware sa multiplication. Ano pa po? Hinihit muna yung model. At nadidevelop ang tulungan. Tama? Nadidevelop ang tulungan. Kasi may purpose yung 12 eh. Sila yung magiging, ang bilang ng growth natin, 12, 144, 172, tiyak, hindi yung, bala hindi tiyak, basta lumalago. So part ng DNA mga kapatid, gusto natin, may pattern na sinusundan. At ang simbahan ay nagkasundo, okay, na mayroong kailangan, parang sa amin ho, no? Marami akong mga dinidisciple. Hanggang nung sinabi ko sa kanila kako, ganito, mga kapatid, kailangan ng lumutang kako yung 12. Ang ibig sabihin, sila yung magiging bala natin. Kasi ang purpose natin, to win souls and make disciples, so multiplication. Paano mangyayari yon kung wala tayong ilalagay na, kumbaga, bala? Sila yung hahayo. Sila yung, ang tawag dito, yung on hand. Okay? So, kailangan natin identify. So, ngayon, ang nangyari, merong mga kasama doon sa grupo namin na sabi nila, Pastor, ako po, pwedeng iilalim na lang muna ako kay Juan, pero disciple pa rin yun. Okay? So, kailangan mabuo yung 12. Hanggang sa nabuo yung 12 po namin. Kasi, although pare-pareho sila, lahat, disciple yan eh. Okay? Lahat po yan disciple. Walang una, walang huli, wala pong ganun. Disciple yan, lahat. Kaya na kailangan natin ng merong model. Kasi ang imo-model natin, yung pastor na may 12. So, ibig sabihin, ang tingin natin sa bawat isa, si Kuya Romeo, may 12. Darating ang panahon. Okay? So, ngayon, may dinidevelop pa tayo. Itong isang inaalagaan ko na ito, may 12 to. Okay? So, ganun yung DNA. Yun yung mindset natin. Pangalawang DNA. Ito po ang pangalawang DNA. Pag attender, ilan ang hinahawakan tao ng attender? Po? Ayan, wala. Diba? Ang cell member. Ilan ang cell member? Ba? Cell member na sa ilan hinahawakan niya? Ayan, tama. Wala pa rin. Okay, next. Ang cell leader. Ilan? Yun. Therefore, okay. Halimbawa, yung cell leader na ito, matagal na ang hinahawakan niya 8. Matatawag bang cell leader yan? Okay. Hindi matatawag na cell leader yan kung stagnant siya. Pero kung tinutulungan siya through the process, totoo yan. Ano ang point ko? Hindi tayo titigil hanggat hindi nararating ang ganung level. Tama? Kaya ang tawag natin dito, mga kapatid, is the level of promotion. Okay? Level of promotion. And then, magiging G12 leader. Ilan ang hawak ng G12 leader? 144. At ang network leader, 1728. So bakit naging DNA mga kapatid? Naranasan din po namin, dumating ng unang panahon. Itong si attender, porket umaten na ng 3 beses, active, pinagkatiwala na agad namin. Ay Brad,
Ang galing mo magsalita, ang galing mo mag-exhort. Hawakan mo, ikaw na bahala dito, ha? Ang tanong ko, tamang DNA o mali? Mali. Bakit? Ang attender dapat, ano ang plano sa attender? Ano ang goal? Dapat, according to the level of promotion, dapat ang attender ay maging cell member. Ang tanong ko po, sa church po ba natin, ano ang marami? Attender o cell member? O, ano ang goal po natin sa cell member? Attender. Yan. Kaya ang tanong ko, may mga cell groups na po ba tayo? O, kailangan magsimula talaga sa phase 1 para ma-develop ang cell group. Okay? Huwag magmamadali mga kapatid. At least nakikita natin yung picture. Okay? The next. Halimbawa, cell member na. Matagal nang uma-attend doon. Dapat nakikita natin yung susunod na promotion. Anong level? Dapat pala, tinetrain na ito as a cell leader. So, sa paanong paraan? Tinatapos niya, mga kapatid, ang process. By this time, nasa ang phase na kaya ito? Yan. At least natitrace nyo ngayon. Di ba? So, sa tulong ng process of implementation, plus sa tulong nitong level of promotion, alam natin kung ano ang dapat pagdaanan at ituro at malaman niya. Ayan. Etong attender, itong cell member, ano ang dapat na una niya maranasan? Sa level of promotion? Sa process of implementation. Phase 1, tama. Phase 1, tama, di ba? Ito, ano naman, kung attender, anong dapat ito maranasan? Hindi po. Okay. Po? Ano, may sumagot, tama. Hindi po, may nadinig ako. Dapat mawin. Baka kaya ang tagal-tagal ng ano niyan, attender, hindi talaga ligtas. Sympathizer lang ng simbahan. Kaya dapat magaling, mga kapatid, master talaga yung kaya nga dapat si pastor ang nauunang dapat marunong magpatanggap. Okay? Baka mamaya kaya hindi nagbubunga, kaya hindi nagbabago mga kapatid. Kasi walang marunong magpatanggap sa church. Diba? Kaya dapat mga kapatid, marunong magpatanggap. Kaya, saan ba tayo? Ito, win. Now mga kapatid, tingnan nyo po, dahil ito ay DNA, hindi tayo basta-basta naglalagay ng cell leader nang hindi pa nawiwin. Tama? Teka hindi porket active, leader na. Hindi porket siya nag-donate ng organ, leader na. Malinaw po yun, ha? Ayan, malinaw na po. Now, darating ang panahon, tingnan niyo po ito, darating ang panahon, ang bawat leader ng simbahan may cell group. Dahil ang number 1 na ministry sa loob ng church, mga kapatid, walang iba kundi cell group. Baka may kabataan tayo, ang gagaling tumugtog, ang galing maggitara, pero wala namang hinahawakan tao. Okay? Baka marami tayong mga leader, magaling lang magpasa, mag-check, magpirma, mag-approve, ala namang inaalaga ang kaluluwa. So, through the process, mga kapatid, lahat ito maaayos. Amen? Diba? Lahat ito maaayos. So, tingnan pa po natin. Kaya ito po yung tinatawag nating DNA. Kaya simple lang po ito, pero may nagsasalita siya. Okay? So, number 1, D is the DNA. Apo, ate. Apo. Okay. Pwede rin pong i-cell group yung ating pamilya. Pero through the process, habang tumatagal po yun,
ina-allocate po natin sila kasi homogeneous po tayo. Pag sinabi po natin homogeneous, yung with the same interest, halimbawa, edad mga 17, ina-encourage natin na sila yung mga, kasi di ba minsan may mga kabataan, hindi makapag-open, ayun pala nandun yung nanay niya. Di ba? Minsan ganun po. So, sa opening, sa simula, okay po yun. Okay? Sa opening, pwede po yun. Okay? So, ito po yung, then next, pangatlong DNA, mga kapatid. Pangatlo, basic lifestyle. Oh? Okay. Number 1, itong number. DNA yan. Number 2, basic level of promotion. And number 3, DNA, basic lifestyle. Ano ang basic lifestyle ng isang disciple? O yan, inuulit ko na naman. Number 1, devotion with journaling, cell group, Sunday worship, and training. Okay, sulat ko po. Number 1, devo with journal. Number 2, cell group. Number 3, Sunday worship. Number 3 is training. Okay, now, pag sinabi nating basic lifestyle, pag chine-check natin ang isang disciple, halimbawa, yung leaders ng simbahan, kunwari, yung leaders ng simbahan, pag sinabing, ito, disciple to ng church, pansinin natin ang lifestyle niyan. Number 1 lifestyle, nagde-devotion ba yan? May journal ba yan? Number 2, teka, disciple, may cell group bang ina-attenan yan? Tama, di po ba? O, pangatlo po, ano ang pangatlong lifestyle? Disciple, hindi naman nagsisimba. Pag may gift distribution lang. Di ba? Oh. So, ano pa? Lifestyle, training, pepsol. Ibig sabihin, may through the process, dumadaan siya sa pre-encounter. So, ito mga kapatid ang DNA. Hindi tayo papayag na isang disciple ay hindi umaate ng cell group. Pa? Mauuna pong mag-cell group, bumuo si pastor. Ang una niya pong mamahalin ang kanyang mga leaders. Apo, okay? So, ngayon, mga kapatid, ito po, cell group and then Sunday worship. Now, alam niyo po ba, ito yung ginawa ko sa amin nung time na pino-form. Nung pino-form ko yung aking mga disciple, dito po sa daily devotion, pag pupunta po ako, pag darating ng church yun, tuwing linggo po sa, namin, sa mentoring, chine-check ko po ang mga devotion nila. At price check po ako ng devotion. Bakit? Kasi hindi pwedeng hindi nila lifestyle to. Pero sa amin, nagkakatuwa, hindi naman ako ganun kahigpit na parang professor na terror. Hindi naman. Yung parang katuwaan lang, Brad, tingnan devotion mo ngayon. Mapapanguwi na lang eh. Kung wala. So sabi ko, ayun na, ba't ka nag-devotion? Sige, puka muna dyan. So, kumbaga, sa una lang naman yun mga kapatid eh. Sa una lang naman. Pero once na nasanay na po yun, tingnan niyo po, mararanasan niya rin mag-check ng mga disciple niya. Then, pangalawang ginawa ko dito sa cell group mga kapatid. Ito, may weekly kami. Pangatlo, Sunday worship. Ano ang pamantayan namin ng Sunday worship? Number 1, walang late. Ang ginagawa ko po, tumatayo ako doon sa harapan ng pintuan. Nandun yung attendance. Kinakantsawa ko lang naman. Kasi usapan na po namin yun. Kaya sa susunod, sorry, bilitan naman ako. Pero alam nyo, nung huling activity po namin, napansin ko na, dati pag may mga lakaran ng simbahan, naku po, ang late namin, minsan 1 oras at kalahati. Nung sumunod na oras,
nung ay sumunod na mga lakad po namin, kasi mga taon-taon din yun eh, ang late na namin 1 oras. Alam niyo to mga kapatid, nitong nakaraan lamang, ang late po namin 15 minutes. Kasi nade-develop po yung lifestyle na walang late. Binubura po namin yung yung Filipino time. Kasi ang totoong Filipino time is on time. Okay? Teka, sandali. Babalik na naman sa ating mga pastor to. Babalik na naman sa ating mga leader ito, mga kapatid. Amen. Di ba? So, ipagpe-pray. Amen? Ang unang step pag may problema, pray. Pangalawang step, pangatlo. Ayan. Okay. Praise God. Walang murmur, ha? Walang murmur. Ano daw sa Ingles ang magandang umaga? Pa? Ano naman daw sa Ilocano ang good morning? Hindi po. Good morning. Hindi. Gusto ko lang po. Napakamot si ate. Okay. Alam niyo po ba mga kapatid, kasama sa chinecheck ko sa sa Sunday, tithes. Apo. Alam niyo po ang ginagawa ko? Pag Sunday po yun, pagdating ko, minsan ine-exaggerate ko talaga sa mga leaders. Kahit nagmumukha akong minsan yung parang pakitang tao, pero ginagawa ko po talaga for the sake na makita talaga nila. Ang ginagawa ko po doon, pagdating doon, Oy, good morning! Sabay kuha doon. Kindat sa kanila. Ibig sabihin, kasi usapan na rin namin yun eh. Kung gusto nilang maranasan ang tunay na pagpapala bilang isang disciple, sundin nila yun. Pati offering. May mga bago nga sabi mga yung may na-convert ngayon eh. Baliw, addict na baliw. Nabago kay Lord. Aba, nagdadala ng may Bible, may notebook, may ballpen. Dahil nagsisimba ngayon. Sabi ko, ito, gawin mo ito 20. Sa linggo, kukuha ka ng sobre, susulat mo yung pangalan doon, ilalagay mo doon, tapos ihuhulog mo doon sa bag. Sabi niya, saan ko po ihuhulog? Sa bag. Alam niyo mga kapatid, ako lang, in-split ko lang siya. Aba, nung dumating, nakaupo yung ibang mga set group ko doon. Nung dumating, napanganga sila eh. Sabi ko, nakakuha na ba kayo ng niya? Sobre? Sa una lang naman ang pero sa disciple lang naman natin gagawin. Kasi pag ginawa natin niya sa hindi disciple, patay ka. Ang point, alam niya na nagtutulungan kayo. Amen. Alam na nagtutulungan. Kasi, sino pa ang magtatanim ng lifestyle sa kanila kundi tayo? Huwag nating hayaang ang radyo ang magtanim ng lifestyle. Huwag nating hayaang imbita tayo ng imbita ng magaling magturo ng tithes. Huwag. Tayo ang discipler eh. Amen. Mga pastor, tayo ang magtuturo ng gusto nating makita sa kanila. Gusto nating makita silang nagpe-pray? Tayo. Gusto nating nakikitang nagtatay sila? Tayo. Gusto nating makitang na nag-open sila? Tayo. Gusto natin nakitang nagpapatawad sila? Tayo. So, mga kapatid, kaya ko namin pinag-uusapan itong mga pastor, ang ibig sabihin, ito din ang mapapasang DNA sa inyo mga leaders. Amen? Kasi ito yung gusto na at kalooban ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, nakakatuwa. Ano pa yung chinecheck ko dito mga kapatid? 3 B. Kailangan lagi silang may dalang 3 B. Number 1, ballpen. Number 2, Bible. Number 3, book note. Hindi, binaligtad ko lang para hindi na maiba. Natawa si ate. Ginawa ko na lang book note. Kasi may mga nauuso po kasi ngayon yung mga tab, di ba? Yung pad, yung mga
Pwede naman po kasi nandoon naman ho talaga eh. Kasi sa panahon halimbawa po, depende din siyempre no, sa lifestyle ng tao. Kasi halimbawa tulad po nung ako'y napunta sa Union Church of Manila, napansin ko talagang very ano. Pero merong nagdadala pa rin ito. Merong mga nagdadala pa rin. Ako, wala pa kasi akong touchpad. Pero hindi ko lang alam. Pero mahal na mahal ko ang Bible ko. Pero ang ini-encourage namin sa mga disciples, sa amin pong konteksto, no? Kasi considered as parang province pa rin sa amin, Bulacan eh. Although katabi na kami ng Manila, but I encourage pa rin Bible. I encourage pa rin. Ate, I encourage pa rin Bible. Apo. Mas maganda po talaga. Kaya ang advice ko sa mga disciple ko, lalo mga kabataan, may mga nakadesign na ngayon na Bible na yung swak para sa'yo. Di ba, naka-personalize na ang Bible ngayon, merong kulay depende, mayroon pa nga yung cover bakal, meron pa nga deceiver, meron akala mo bulsa ng pantalon. Ay, Bible pala yun. Di ba? Kasi nga, pine-personalize na eh. Hindi tulad nun, iisa lang ang itsura ng Bible eh. Yung akalang pag nabagsakan yung paa mo, basag yung paa mo. So, sobrang bigat, sobrang laki, parang ganun eh. Di ba? Pero ang point mga kapatid, ang maging ang panahon ay sumasabay sa atin upang hindi tayo malayo sa Panginoon. Amen? Okay, so wag maging hadlang ang lahat ng bagay para kan. Pero sa amin po, at sabi nga ni ate, mas maganda, sang-ayon po ako doon kasi yun din po ang ginagawa namin. Talagang nagpapamigay po kami ng Bible sa mga first time. Lalo sa nag-graduate ng encounter, ang kasabay po namin binibigay, number 1, Bible plus devotional notebook. 30 days challenge. Ito po. Ito po ay nakalagay na po dito yung how to start your Devo. And then 30 days po ito. Tapos sa huli, may nakalagay ditong notes. Mahal kong disipulo. Maraming salamat sa iyong pagpupunyagi na maitalaga ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Sa bandang huli, dahil natupad mong sundin ito, ikaw ay ginagantimpalaan ko ng bunga ng aking kagalakan sa iyong pagsunod. So may encouragement sa mga dinidisciple. Ito, ginamit din namin kasi may mga cell members na matagal nang umaattend na parang wala ng thrill yung kanilang devotion. So ang tulong na ginagawa namin, hindi yung sermon. Hoy, nako, mag-devotion ka ulit. Hindi na pa ng Lord yan. Hindi po ganon. China-challenge namin para mabuhay uli, 30 days challenge. Kasi di ko ba tama? Sabi nila, para daw maging habit mong isang bagay, do it. Sa loob ng ilang araw, 30 days. Then magugulat ka, nakasanayan mo na. Okay? So meron po kaming ganoong akwan. So eto mga kapatid, Sunday, 3B, on time, tithes and offering. Okay? Yun po ang aming pamantayan. Ang susunod na pamantayan namin mga kapatid, pauupuin sila sa harapan. Anyway, pero depende pa kasi utos ko rin, tabihan ng mga cell group. So, yun po mga kapatid, no? And then, dito naman sa training, ayan, meron kaming program na 30 days challenge. So, every Wednesday, may mga training kami. So, paano ma-develop? So, yun, mga kapatid, no, alam niyo po, magmula dito, makakakita tayo na kung paano natin i-form yung mga disciple po natin. So, 3 DNA, yung number 12, level of promotion, at saka ito, level of promotion, at saka yung basic lifestyle. Yan ang unang D, DNA. Number 2, details. Number 2 na D is details. Ang details mga kapatid, ito, simpleng-simple lang. Strategy. Okay? Ano yung strategy ni Jesus? Select, form, and then send. Okay. Ito ang details mga kapatid. Select, form, and then send.
according dun sa process of implementation, kapag nagawa na ni Pastor ang phase 1, ano ang unang kanyang gagawin? I-share ang vision. Magse-select siya ngayon pang prototype. Okay. Pag natapos na ang prototype, ano ang gagawin niya? I-form sa pamamagitan ng DNA sa gabay ng process of implementation. Kaya makikita niyo mga kapatid, dugtong-dugtong po naman yung mga yan. Okay, nilagyan lang natin ng maayos na paliwanag. Okay. Select and then form. And then send. Pag na-form na sila, ito nakikita natin ang basic lifestyle, mga kapatid. Ito po, no? Ibig sabihin, nasa phase 3 na sila. Dito. Dito, phase 1 and phase 2. Dito, phase 3. So, yan ang details, mga kapatid. Baka po mamaya, kalat ang ating pag-aalaga, pero walang modelo talaga. So, part ng details, mga kapatid, select, form, and then send. Okay? And then last D. Discipline. Discipline. Meron pong nagsabi, self-discipline is the ability to do what is right even when you don't feel like doing it. Diba? Ito daw ay abilidad, kakayanan na gawin ang isang tamang bagay na kahit ayaw mong gawin. Dahil alam mong tama, nagtatagumpay kang gawin kahit ayaw mo. Yung tamang dapat gawin. That's discipline. Now, ano yung discipline, mga kapatid, dito sa atin? Like for example, number 1, kailangan din ba talaga ng discipline sa pagdi-devotion? Yes. Time and time. Kailangan din ba, mga kapatid, ng discipline siyempre sa paggabay? Kasi kung hindi, baka mamaya nauna pa yung magbenta ng turon. Mas lamang kang magbenta ng turon kaysa maalagaan mo yung disciple. Wala ka ng time sa disciple mo. So, discipline, talagang biyaya ang kailangan natin. Huwag nating isipin itong mahirap, mga kapatid. Dahil in the first place, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Amen? Kaya nga po, sa totoo lang, no, sa isang banda sabi nila, yung iba kaya ayaw ng G12, matrabaho daw. Ako ang sagot ko naman, kung hindi matrabaho ang pangarap ni Jesus, di sana'y hindi tayo nakakilala kay Lord. Ibig ko sabihin, ang hirap kaya patanggapin ng tao kay Lord. Kung hindi tayo pinagtiyagaan. Kung hindi nahirapan yung mga taong ilan sa atin dito, pinahirapan mo yung nag-invite sa'yo. Nagkikwento kami natin kanina. Yung bunsong anak niya po, ano? Bili mo, 2007. Tapos, na-bless ako eh. September, na-baptize po, tama? Last September. Oh, bili mo, ipinanalangin kayo. Kung hindi matyaga, kung hindi po matrabahong maligtas si nanay, kung hindi nagtrabaho yung kanyang anak, nagaget po natin, mga kapatid. Hindi na lang ang pastor, hindi na lang tayong mga leaders eh. Kristiyano tayo eh. Tapos ayaw nating gawin ito. So yun po, mga kapatid. And I will close, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, and surely, I will be with you always. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Down ka, may problema ka sa pamilya mo, pero ginagawa mo to, sasamahan ka ng Panginoon. Sa kanila ipinangako yung always be with you, si Jesus mismo. Sa mga nagmahal, handa na tanggapin ang pag-aakay at pag-aalaga ng kaluluwa. Pwede po ba tayo mag-pray sandali? Dakilang Diyos, palakasin niyo po ang aming loob. At ang panggagalingan lamang ng lakas ng loob namin, walang iba, Panginoon, kundi ang iyong salita. Patuloy niyo pong buksan ang aming puso at isipan sa gabay ng banal na Espiritu. Gusto naming yakapin ang lahat ng ito, Panginoon.
Darating ang panahon, gagraduate na kami sa pagtatanong sa sarili namin, kailan kaya kami mababago? Sapagkat ang aatupagin na namin, Panginoon, yung mga binabago mong tao, Panginoon, na ipinapagamit namin ang aming mga sarili. Alam po namin, Ama, na bagamat may tinawag kayong pastor, pero lahat kami ito ang gagawin po namin. Idinudulog ko po sa iyo ang bawat pastor at ang bawat simbahan na nasa lugar po na ito. Dalangin ko po na balutan mo po sila ng iyong banal na dugo, upang ang lahat ng bagay na kanilang narinig at natutunan, Panginoon, ayon sa iyong prinsipyo ng iyong salita, ay maganap sa kanilang kalooban, sa kanilang pamilya, at gayon din sa kanilang mga iglesia. Dakilang Diyos, patuloy na ipinapaubaya namin sa iyo ang mga susunod pa, Panginoon, na pagtatagpo namin, ang mentoring, Panginoon. Salamat sa tagumpay, salamat sa tulong, salamat sa mga tagapagtaguyod at nananalangin, Panginoon. Kaya nagkaroon ng kaganapan ang araw na ito. Salamat din sa buhay ng bawat isa, Ama. Salamat din sa church na ito, Panginoong Diyos, na nagbukas ng kanilang lugar para parangalan ka. At naniniwala kami, Panginoon, may kakaibang gagawin kayo sa aming mga buhay at pamilya at iglesia simula sa mga sandaling ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay? So mga kapatid,